Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Na-file na kaninang umaga. Alam nyo, ang bilis, ano? Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Formal ng kinasuhan sa Sandigan Bayan ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotle Veray at Joseph Espiritu. Lunes nang i-anunsyo ni Ombudsman Crispin Remulla ang nakaambang pagkakaso. Sinundan ito ng 3 araw na malawakang rally ng isang religious group bilang paraan ng pagtuligsa. Nagugat ang mga kaso sa kabuuang 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta mula sa 3 noong siya pa ay kongresista bago tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Hindi nakadeklara ang naturang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE bilang campaign donations. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi naging madali ang desisyon, ngunit dahil mismong ang senador ang umaming natanggap niya ang pera, ay maaari itong pagtibayin sa simula pa lamang ng paglilitis. Noong November 2025, sinabi ni Marcoleta sa kanyang mismong television show na may mga rason siya kung bakit hindi nito idineklara ang mga natanggap na pera. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Ay sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Ayon sa Ombudsman, iginagalang nila ang halaga ng pagkakaroon ng utang na loob bilang Pilipino. Ngunit wala itong lugar pagdating sa panunungkulan sa gobyerno. Iginiit ng anti-graft body na ang isang public servant ay walang utang na dapat bayaran sa sinumang donor kung mas mataas pa iyon kaysa sa kanyang pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Samantala, na-raffle na rin ang mga kaso sa iba't ibang division ng Sandigan Bayan. Ilang minuto matapos ma-file ang mga ito. Napunta sa 3rd Division ang kasong plunder, habang ang mga paglabag sa PD No. 46 na kasama sina Defensor, Viray at Espiritu ay napunta naman sa 4th, 1st at 6th Division. Ang mga dibisyong ito ang maglalabas ng warrant of arrest at hahawak ng gagawing pagdinig at trial para sa mga kaso. Ayon sa Office of the Ombudsman, naiintindihan nila na mainit ang usaping ito at iginagalang rin nila ang karapatan ng mga mamamayan na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Ngunit nanawagan ng tanggapan na hayaang ang batas at ang ebidensya ang magpasya sa kahihinatnan ng mga kaso. Anila, sa mata ng batas ay nananatiling inosente ang senador at may karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng hukuman. Pagka-file ng kaso kaninang umaga, kaagad-agad ni-raffle ng Sandigan Bayan. Anong ibig sabihin yan kapag na-raffle na? Anumang oras, lalabas ang arrest warrant niya. Sa Monday yan. Sa Monday. Pero ang PNP, sabi ng PNP, nakaantabay na sila. Anong oras man na lumabas ang arrest warrant, isi-serve nila. Isi-serve nila ang arrest warrant. So yan, mga kabunyog, mga kabayan, medyo grabe tayong inaantabayanan, ano? Mga kabunyog. Talagang ano to? Ang ano dito, talagang tinuluyan na ng ombudsman si Rodante Marcoleta. At ito hindi lang si Rodante Marcoleta yan, 3 pa na iba, kasama na si Mike Defensor. Ang nangyari ngayon, final kanina sa Sandigan Bayan ang kasong plunder. Ni-raffle kaagad kanina. So, matagal naman ang sinabi ito ng ombudsman na talagang kakasuhan nila ng plunder si Rodante Marcoleta. Hindi na yan inaantabayan na lang natin hanggang ngayong Friday nga. Kasi sinabi naman ni Ombudsman Boying Remulla within this week. Sa totoo lang, kung hindi yan tinuluyan ngayon, kung hindi natuluyan yung pag-file ngayong araw, hindi maganda yung imahin ng ombudsman diyan. Bakit? Ibig sabihin natakot sila dun sa rallies na yon ng Iglesia ni Cristo at ng mga DDS. So hindi maganda yun kung hindi tinuloy ngayon. Actually, maraming nagsasabi baka naman hindi matuloy. Pero sabi ni Ombudsman Boying tuloy. Talagang hinintay ngayong araw.
O ay kaninang umaga, pagkaagad-agad, alas 9 yata yon. O alas 8, alas 9, pagbukas ng Sandigan Bay, kaagad-agad, final eh. Ha? Kaagad-agad, final. So, ano na ito? Kung sa tanong na matuloy kaya ang pagkaso kay Marcoleta, wala na, tuloy na, na-file na. Na-file na. At hindi ito simpleng kaso kasi plunder ito eh. Non-bailable to. Walang piyansa ito, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ano na ito, magsisimula na yan, hinihintay na lang natin maglabas ng arrest warrant ang korte. Hinihintay na lang natin. Pag naglabas ng arrest warrant ang korte, aarestuhin si Marcoleta. Pag naaresto si Marcoleta at sila Mike Defensor, i-arraignment yan. Arraignment yan. Saan yan ikukulong? Sandigan Bayan ang magsasabi kung saan ikukumit. So mga kabunyog, mga kababayan, minsan pa nakita natin na maganda itong nangyayaring ito. Kasi ang ibig sabihin nito, no man is above the law. Ito naman yung maganda dito, no man is above the law. Na ang maganda ditong pinakita ni Ombudsman Boying Rimulya, kahit ka pa senador, hindi simpleng senador si Marcoleta, ha? Ano yan? Talagang yan, tao ng Iglesia ni Cristo yan, isang maimpluwensyang sekta ng relihiyon sa bansa. Ano ito? Naglabas nga ng statement ang ombudsman eh. Sabi ng ombudsman, hindi madali itong ginawa namin. Hindi madali. Yung desisyon nila nakasuhan si Marcoleta, hindi madali. Totoo ba na hindi madali yung pagsampa ng kaso kay Marcoleta? Totoo yun. Kasi ako naintindihan ko ang paliwanag ng ombudsman, hindi madali yung desisyon nila na yun. Bakit? Kasi unang-una si Marcoleta hindi naman ordinaryong senador yan eh. Hindi yan ordinaryong senador. Yan ay nagre-represent hindi lang ng kampo ng DDA, ng mga Duterte, kundi ng isang maimpluwensyang sekta ng relihiyon. Ano ito eh, alam naman natin ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo. Ang sino mang pangulo ng bansa, kahit mga senador, kahit mga gobernador, kongresista, napaka-importante ng suporta ng Iglesia. Kinukuha talaga nila yan. Nililigawan nila yan. Marami. Ako nga, nung tumakbo akong mayor nung bayan namin nung 2016, ako hindi na ako masyadong umasa sa suporta ng Iglesia. Bakit? Ang kalaban ko, incumbent mayor eh. 3 terms na, last term niya na yung nilabanan kong mayor. Ay siyempre, alangan naman, sino bang susuportahan ng Iglesia? Yung incumbent. Yung incumbent. Pero sa mga kumakandidato, talagang kinukuha ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Ano yan sa kanila? At lalo pa si Marcoleta, naging lalong mayabang yan si Marcoleta kasi, di ba sa survey ang layo-layo niya? Malayo siya sa survey. Tapos yung actual ng resulta ng eleksyon, biglang, nag-ikailan ba yan? Ika-5, ika-6, ika-7. Di lalong lumakas yung ngayon, yung yabang ni Marcoleta noon. Tapos pag nung mag-election pa ng mga officers ng Senado noon, nung nung unang binuo yung 20th na Congress na Senado, ang Senate President si Chis Escudero. Tapos si Marcoleta, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. So marami nga ang napataas na kilay noon. Baguhan, first term na senator, tapos ikaw kaagad yung magiging Blue Ribbon Committee chairman. So maraming noon. Maano talaga yan si Marcoleta. Hindi yan ordinaryong Kaya tama yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya o sa statement na nilabas ng Office of the Ombudsman. Itong desisyon nilang ito, nakasuhan si Marcoleta ay hindi madali. Mabigat ito. Kasi, mga kabunyog, mga kababayan, si Marcoleta ay rinirepresent niyan Iglesia ni Cristo. Kumbaga pinagmamalaki yan ng Iglesia ni Cristo, kanila yan, tao nila yan. Kahit si Marcoleta, pinagmamalaki. Tapos ngayon, kakasuhan mo. Kumbaga, naiiba itong kasong ito. Pero hindi naman kinasuhan si Marcoleta dahil sa Iglesia ni Cristo siya. Hindi naman yun. Wala namang kaugnayan yung pagiging
miyembro niya ng Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi lang natin, hindi naging madali sa ombudsman ang pag-file ng kasong ito. Kung iba-iba, kung mahina-hina ang dibdib, baka na-pressure na. Pero pinakita ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi. Kung ano yung batas, ipapatupad ang batas at nakita natin yan sa ngayon. Kaya saludo tayo kay Ombudsman Boying Rimulya. Saludo tayo sa ginawa niyan to. Mabigat itong desisyon niyang ito. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kabayan. Kaya kumbaga, nangibabaw ang batas, nangibabaw ang batas. At least man lang nakakakita tayo na kahit pa makapangyarihan ka, senador ka, kilala kang miyembro ng makapangyarihang maimpluwensyang sekta ng relihiyon sa bansa, hindi yun. No man is above the law. Saludo tayo sa ombudsman. Saludo tayo sa ombudsman. Siyempre, saludo na rin tayo sa administrasyon. Kasi kahit nga pinipressure ang administrasyon, sabi ni Yusek Claire Castro, hindi. Tuloy ang kaso. Si PBBM nga, kahit nagrally yung iglesia, tumuloy pa rin sa Canada. Anong ibig sabihin nun? Anong pinapakita nun? Ayaw niyang lumabas na lame duck siya. Ayaw niyang lumabas na hino-hostage siya. So, yun? Dito, nakagain dito ng magandang impression ang gobyerno sa nangyaring ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.